Machine ang magpapalit sa ating gulong para hindi siya magasgas. Uy, parang tumaas yung harapan natin. Sige. Hi guys, welcome back. This time magpapalit naman tayo ng gulong sa ating click. At ito ang ilalagay natin. Ito pala yung Maxim Plus na dual sport. At ang size ng ilalagay natin ay 80-90 sa harapan. Tapos sa likod naman, ang ilalagay natin ay 90-80. Check natin mamaya kung ano yung magiging itsura ng gulong natin. Kung ready for touring or adventure. So ngayon yung gagawin natin, babaklasin muna natin yung ating gulong sa likod at saka sa harap. Tapos saka natin ipunta sa vulcanizing shop para mapalitan ng bagong sapatos. Putik, mahirap yatang ma-open to. Grabe, napakatigas. Di kaya. Lagyan natin ito. Baka sakaling lumambot. Try natin ulit. Yun. Ito lang pala yung katapat niya eh. WD-40. Oops, smooth. Sa swing arm natin, meron din tayong ganito, spacer. At sana matanggal natin yung ating gulong. Sana matanggal ka. Hirap yun nga. So meron pa tayong kailangang tanggalin dito. Eto pala yun, Successful. Ayan, natanggalan natin. Ganito na yung itsura ng ating gulong, Makinis na makinis. Sa gilid na lang yung may spike. Punta naman tayo sa harapan. Eto na, nabaklasan natin. At punta na tayo sa vulcanizing shop para papalitan yung ating mga gulong. Bali, nandito na tayo sa vulcanizing shop. At machine ang magpapalit sa ating gulong para hindi siya magasgas. Bali, tinatanggal muna nila yung hangin niya para ilagay nila doon sa pinaka-machine nila. Okay, so natapos na yung ating front tire at ang isusunod naman nila yung ating rear tire naman. Ganito pala yung kanyang spike. Talagang pang off-road ready na talaga. Magpapalagay din tayo ng sealant
Balik kalahati lang sa harap tsaka likod natin para hindi masyadong mabigat sa biyahe. Angas. Medyo tumaas yung harapan. Tumaas siya ng mga ganyan, no. Saktong-sakto dito sa pinaka-mags natin, no. Hindi labas yung gulong. Kumbaga straight lang siya. Lagyan muna natin ng kaunting grasa to para kapag tinanggal natin sa susunod, madali na lang siyang tatanggalin. May mga excess dito sa gilid, kailangan nating punasan. Uy, parang tumaas yung harapan natin. Ganitong daan yung gustong-gusto nitong gulong natin. Subukan natin siya daan sa rough road na medyo may basa. Kasi kapag ganitong semento, syempre iba naman yung nito, yung kapit ng gulong natin. Kailangan lang natin i-side-side ng konti yung gulong natin para kahit papaano magasgasan yung pinakagilid-gilid niya. Yung crash guard natin, tinanggal ko muna pansamantala kasi medyo nabibigatan ako sa sa takbo ng motor kapag nasa ganitong lugar ka na magmomotor. Ibalik ko na lang siguro 'yun kapag mura na yung gasolina. Kasi ngayon medyo mahal pa eh. Ito na yung pinakagusto ng gulong natin, ang makadaan dito. Dito may konting putik dyan, no? Pwede nating testingin dito kung makapit yung nilagay nating gulong. Ang kapit, sobra oh. Susubukan natin iakyat dyan yung natin, click natin kung kaya niya. Medyo mataas eh. Tara, testingin natin. Tumas yung harapan nito eh. Sana hindi sasayad. Slide. Testingin din natin yung handling niya kung magalaw to. Try nating bitawan. Yan, try natin bitawan. Ayan. Balance na balance. Ayan oh, balancing balance oh. Hindi lang kasi pantay yung kalsada. Seat cover natin, pang ADB 160 yung nilagay natin. Ayan guys oh, konting upgrade na lang, magiging na siya, adventure click na. Ito naman yung ating Lexi. All stock pala to, yung natin, CVT natin dito. Wala pa tayong napapalitan, kahit yung pipe natin stock. Tapos yung odo natin 3455 na. So ngayon, itetest namin yung click ko dito sa ating Lexi. Tignan natin kung makakahabol yung motor natin dito. Okay, so walang yukuan.
Gagi, malakas pa rin guys si Lexi. Normal position lang tayo. Di niya tayo kayang iwan. Yan na, wala na. Lumayo na. Oh, sige. Yukuhan naman natin. Tignan natin kung kaya. Gagi, lakas ni Lexi guys. Di kaya. Di kaya. Layo. Tatlong span. Grabe. Layo. Ayan, nakita nyo naman yung speed ng gulong natin. Kaya niya ding tumakbo ng 120 plus kapag ganitong highway. Pero wala, malakas talaga si Lexi kahit na all stock lang. Subukan naman natin dyan sa baba. Tapos nating tinesting kay Lexi. Subukan naman natin dyan kung kaya. Yung maganda lang kasi kapag naka dual sport kayo, hindi madulas kapag nadaan kayo sa putik. Katulad nito oh. Dati nung hindi pa tayo nagpapalit kapag ganito sobrang dulas, pero eto talagang makapit. Ay, lumubog. Diretso lang, medyo mataas din to. Sige. Yeah, yeah. Ayun o. Guys, sa mga gusto palang mag-avail ng ganitong klaseng gulong, ilalagay ko na lang sa description yung link para kapag gusto nyo mag-order ng katulad ng gulong natin, diretso na kagad kayo kung saan natin siya nakuha. Ang kakapal ng spike niya. Tsaka yung pinaka-design nito, halos parehas lang sila ng Corsa na dual sport. Halos parehas lang yung gaan pagdating sa stock. Kasi ang ginawa ko sa gulong natin, nagbawas ako ng kapal. Yung kapal naman nito 90, tapos yung height niya 80 pa rin. Parehas yung sukat ng height niya. Pero eto, yung napansin ko dito, yung pinakagulong natin, saktong-sakto yung pinaka-mags. Tsaka ito, magkasing kapal sila. Ayan lapat na lapat. At saka ramdam ko talaga yung pagiging makapit niya kapag nadaan talaga kayo dun sa pinakita kong maputik kanina, ganun siya kakapit. Check naman natin itong harapan natin. Ang ginawa naman natin dito, naglaki naman tayo ng height. So ito 90, yung stock kasi nito ay 80. Tapos yung kapal niya ay 90. So nagbawas naman tayo ng kapal niya. Pantay lang din naman yung pinaka mags natin dito sa gulong natin. Mas nauunang napupudpud yung sa likod natin compare sa harap. Mag-update na lang ako lagi kapag kung makapal pa ba yung gulong natin o manipis na.
I-update ko kayo kasi yung odo natin ngayon nasa 11,686. So check natin after 15,000 odo kung makapal pa. And that's it guys. Abangan nyo yung mga susunod na upload natin. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless.